Amen. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, Pilipining Romeo. Bago kayo umupo, tingnan muna niyo ang saglit ng mga buwan, kung mayroong mga basura, at anong okay, maaari na kayong umupo. Sino ang iniwan na yung araw? Wala. Magaling. Mabuti at walang hindi sa inyo. So, kumusta mga bata? Okay lang. Okay ra? Sige. Stretch muna natin ang ating mga katawan. At bago tayo magsisimula sa ating mga aralin, sasayaw muna tayo. Sige, tumayo muna. Hinagal. Aking hinagal. Aking hinagal. Ako ay may ulo, may kamay, may baywang, may paa na aking hinagal. Salamat sa kasapan. Nag-enjoy ko kayo mga bata? Opo, ma'am. Okay, galing. At ngayon, at na-energize na kayo, maaari na kayong umupo. Okay, bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, sino sa inyo ang nakaalala ng ating tinalakay kahapon? On! Sige. Tungkol saan ang ating tinalakay? Sige. John Mark, tumayo ka. Parang tungkol sa babala. Okay. Kung naintindihan niyo ang ating tinalakay kahapon, ano ang mga halimbawa ng mga babala? Magbigay ng halimbawa. Sige. No ID, no entry. No ID, no entry. Magaling. Ano ka? Bawal ba sa Oo, magaling. Very good. Ano pa? Sige. Jamil. Bawal umiyay. Sige. No smoking. No smoking. Okay, magaling. Salamat natin ng ating ngayon naman, pagmasdan ng malarawan, nakapaskil sa pisara, ano ang inyong nakikita? Aliligo, ano mo na sa akin, makain serious, brush, bagong gising. Sa paningin nyo, ano itong bata ito? Pupunta sa paralan. O nag-aaral sa mag-aaral, pumupunta sa aralan. Sampo. Bigay ko ang buwain kay John Mark, at kay Joshua, at kay Jasmine, Janine. Yes. Okay. So, kayong tatlo, kasunod ang mga larawan sa tamang pagkasunod-sunod. Sige, bibigyan ko kayo ng 2 minuto. Sige, bigay. Oh no. Tama ba ang pagkasunod-sunod? Tama. Pag-ising nyo sa umaga, ano muna nyo Maligo. Ligo, pagkatapos Kumain. Pagkatapos Brush. at kasa. Ano kaya ang mangyayari kapag hindi kumpleto o hindi nyo nagawa ang mga gawain nito at pumunta kayo sa paaralan? Pagiging komportable ba kayo sa inyong mga sarili? Hindi. Bakit? Kasi Paano na lang kung hindi ka naligo? Paano na lang kung hindi ka kumain? Paano na kung hindi ka Paano ka natulog? Kaya, mahalaga ang lahat ng mga gawain dito. May iba't ibang paraan upang ang isang binasang teksto ay muling naisalaysay. Ang ilan sa mga ito ay ang paggamit ng larawan tulad dito. Pagtatanong ng may kaugnayan sa binasa o kaya naman sa pamamagitan ng paraang story grammar. Sino ba nakapagbasa na ng kwento? Sino nakabasa na ng story? Ano ba nararamdaman niyo kapag kayo ay nagbabasa ng kwento? Kung malungkot yung kwento, malungkot ka din, ma'am. Tapos kung masaya yung kwento, masaya ka din. Basta na. Kapag tatanungin ko kayo tungkol sa kwento, ay baka mapagsasagot na kayo? Sila hindi. Sige, ngayon, makinig kayo ng isang
nagiging kwento. Titingnan natin kung kayo ba ay nakikinig o naiintindihan nyo ba talaga ang ating binasa ngayon. Sige, makinig. Ang pamagat ng ating kwento ay si Letlet at ang aromasit. Bit-bit ni Letlet ang maliit na basket. Mangunguha siya ng mga hinog na pasoy. Napadaan siya sa isang puno ng bayabas. Maya-maya, narinig niya ang awit ng aromasit. Tumigil si Letlet sa paglalakad. Masaya siyang nakinig sa awit ng aromasit. Okay, tingnan natin kung naunawaan ba ninyo mabuti ang kwento. Ipapaskip ko. Okay, sabi ko kanina, makapasunod-sunod nyo ang kwento sa pamamagitan ng patnubay na tanong, ang mga larawan, at story grammar. Ngayon, gagamitin natin ang patnubay na tanong tungkol sa kwento nating binasa. Patnubay na tanong. Sige. Sasagutin nyo kung ano ang mga katanungan dito. Hindi kayo kanina? Namate ka mo? Sige. Bakit may bit-bit na basket si Letlet? Sino makapagsasagot? Dahil bubukasan ng kasoy. Sige, ito mo yung kagos ba? Dahil bubukasan ng kasoy. Okay, bit-bit ni Letlet. Kung ito, bit-bit, Bakit may basket. bit-bit? Dahil mangukuha siya ng hinog na Kasoy. soy. O, palapakan si Joshua. Pangalawa, paano niya narinig ang awit ng aromasit? Paglabay niya sa bayan. Sige, sige. Dumaan siya sa puno ng bayabas. Okay, magaling. Palapakan natin si narinig niya ang tinig ng aromasit nang napadaan siya sa puno ng Bayabas. bas. Okay. Ikatatlo, tanong. Paano siya nakinig sa awit ng aromasit? Anong ginawa niya nang marinig niya ang tinig ng aromasit? Anong ginawa niya? Wala pwede yan. Hindi kayo mabuti. Sige, ikaw, Kim. Anong ginawa ni Leslie? Nagpalapit. Alam, malapit. Sige. Tumigil si Letlet sa paglalakad. Masaya siyang nakinig sa awit ng aromasit. Anong ginawa niya? Tumigil. Sa kanyang Lakad. Okay. Sa pamamagitan ng patnubay ng tanong, ay maaari nyo mapagsulod-sulod ang mga pangyayaring inyong narinig sa kwento. Ano klase din ng pamagi? Paggamit ng Patnubay ng patnubay ng tanong. Sige, magaling at nakapagsagot kayo. Ngayon naman, sabay-sabay natin basahin ang isang teksto na pinamagatang paraan ng pagluluto. Dahil, hindi na lang. Makinig kayo ha, paano magluto ng itlog. Paraan ng pagluluto ng pritong itlog. Sige, basahin. Paraan ng pagluto ng pritong Sige, itlog. siyang tumayo at basahin. Ano ang Istanbul? Saan sa Istanbul? So, hindi pa ako ng system. Makinig kayo mga bata. Ang itlog ay isang mga pinagkukunan ng protina na pangunahing kailangan ng ating katawan. Ano gani ang makuha natin sa itlog? Okay. Protina. Iba't ibang luto ang maaaring gawin dito. Tulad ng pritong itlog. Ngayon, ang ating ang ating nahibaloon kung paano magluto sa itlog. Una, biyakin ang itlog at ilagay ang laman sa mangkok. Pangalawa, lagyan ito ng asin ayon sa inyong panlasa. Ikatlo, batiging mabuti ang itlog hanggang malusaw ang asin. Sabi, kapag mainit na ang mantika sa kawat ay pwede nang ilagay ang itlog hanggang ito ay maluto. Ano mga ginagamit ko? May ginamit akong salita sa pagsusunod ng mga pangyayari. Anong ginamit ko? Patnubay.
Ayun. Paraan yung pagluluto. Una, pangalawa, Tulong. pangatlo, Apat na. at huli. Ganyan. Kapag ikaw ay nagkukwento rin, maaari mo rin gamitin ang mga salita nito sa pagsunod-sunod ng mga pangyayari. O sige, anong ganyan? O sige, ngayon, sunod-sunod natin ang mga pangyayari sa pamamagitan ng larawan. Ngayon, maaari mo bang ilarawan kung ano ang nasa larawan nito, kung ano yung masasabi, kung ano ang mga pangyayari dito? Sige, una. Una, biyakin yung itlog at ilagay sa mangkok. Pangalawa, ilagyan ng asin ng ayon sa lasa. Pangatlo, Pangatlo, ano? magbibigay ng panghuli, ituhin. Pag mainit ay nakatigas, ilagay ng itlog at ilagay ng sarap. Ngayon, ang ating ginamit ngayon ay ang patnubay ng tanong. Ang pangalawa ay ang paggamit ng larawan. Ang panghuli naman, maaaring natin mapagsunod-sunod ang mga pangyayari sa kwento sa pamamagitan ng gabay ng mga tanong o gabay ng tanong o tinatawag nilang story grammar. Okay. Kung sa English, ano ba rin na? How, who, WH question? WH question? Okay, ngayon, sa Pilipino, ito ay tinatawag na gabay na tanong o story grammar. Ngayon, makinig naman kayo. Isa na namang kwento. Makinig naman po tayo dahil tatanong naman ako. Bibigay naman ako ng katanungan. Sasagot. Ang pamagat ng ating kwento ay ang manok at ang uwak. Noong unang panahon, mayroong isang manok na masayang naglalaro kasama ang uwak. Mahal ni uwak si manok. Isang araw, habang sila ay naglalaro, ay nais ni manok na hiramin ang magarang singsing ni uwak. Ibinigay ito ni uwak kay manok at nakubinan niya na huwag walain ito dahil ito ay mahalaga. Ito ay magiging tanda ng kanilang pagkakaibigan. Masaya si manok na sinusuot ang magarang singsing. Ngunit nang makita ito ng ibang mga manok, ay pinagalitan siya nito at sinabing itapon ng singsing dahil hindi nila kaulit si uwak. Isang araw, nagkita si manok at si uwak. Napansin ni uwak na hindi na sinusuot ni manok ang singsing. Nagalit si uwak at nais niyang bawiin ang singsing. Subalit hindi na malaman ni manok kung nasaan ito. Kinuha ni uwak ang singsing at kinuha ni uwak ang sisiyaw ni manok. At sinabing hanggat hindi na ibabalik ang singsing, ay patuloy niya itong kunin ang mga sisiyaw. Mula noon, si manok ay palaging kumakaykay sa lupa at naghahanap ng nawawalang singsing. Kapag nariyan ang uwak, ay agad naman siyang magtago para hindi makuha ang kanyang mga sisiyaw. Ngayon, hindi kayo? Ayun, naintindihan ko na ang ating kwento. Sa pamamagitan ng gabay ng tanong o story grammar, kayo ay sasagot at mapagsunod-sunod ang mga pangyayari sa kwento. Una, ano ang pamagat ng kwento? Sige, Sheng, tumayo. Okay, palakpakan si Sheng. Ang uwak at ang manok o ang manok at ang uwak. Sige. Ikalawa, sino ang tauhan sa kwento? Sige, Jenny. Manok at si uwak. Okay, ang mga tauhan sa kwento, ang mga karakter sa kwento ay si manok at si uwak. Okay. Kailan hiniram ni manok ang singsing? O sige, sino makapagsasagot? Si Aiken. Sige, kailan? Naglalaro siya. Tumayo. Ayaw ng time na naglalaro siya. Okay, hiniram ni manok ang singsing noong naglalaro sila ng dalawa ni uwak. Okay, number 4. Bakit? Hindi tinapon ni manok ang singsing. Sige. O sige, ma. Bakit? Bakit na tinatapon ni manok ang singsing na para kay ginagawa?
Hindi nila gusto na makikita sila na awa. O sige, palapakan si Mama. Kay Kinapon, di ba nung ang sising dahil pinagsabihan siya ng mga kasama manok na hindi nila pauwi si Wow. Uwa. Kaya tinapon niya ang sising ni Uwa. Okay. Ano ang naging wakas ng ating kwento, Joshua? Sige, kwento kayo. Ang wakas ng ating kwento ay kinukuha ng luwa. Ay hindi, ang wakas ng ating kwento ay nagkakaykay na ng manok. Nagkakaykay na ng luwa. Ay pagkakuha namin ng sising. Okay, ano pa? O, sige. Okay. Gawin. Nanoon? At ano bagay? Tumakaykay si manok dahil naghahanap at tuloy naghahanap ng singsing at ano? Dahil tumatay ang uwa, Bakit tumatay ang uwa? Ay, nakuha ang pinadagit. At kapag nariyan si Uwa ay kukunin niya ang mga sisiw ni Ngayon, anong ating ginamit ng mga paraan upang mapagsunod-sunod ang ating ang mga pangyayari sa kwento? Pagbabay ng tanong. Ang makita na, pagbabay ng tanong. Larawan. Lagay na tanong. Sige, salamat at inyong naiintindihan ang ating mga ang ating topic ngayon. Sige, ngayon naman magkakaroon tayo ng gawain. Kakaroon tayo ng pagkatang gawain. Natin ko kayo sa tatlo. Sila Duwani, Jenny, kayong dalawa ni Jamil, at kayo naman dalawa ni ito ang unang pangkat. Ito naman ang ikatlong pangkat ay ikalawang at ikatlong pangkat. Sige, basahin ang instruction. Ang panuto, hindi ka mo pala rihas ha. Sige. Sige po ngayon, tapos na ba mga bata? Opo, ma'am. Ilagay natin ngayon ang magandang umaga mga kaklase at magandang umaga binubi. Ito ang ulat ng unang pangkat. Panuto. Basahin ang teksto ng tamang paghugas ng kamay at ikikit ang mga litrato na ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Una, basahin ng tubig ang mga kamay. Pangalawa, kumuha ng sabon at pabulain at ususin sa bawat daliri ng mga kamay, palad at ibabaw ng mga ito. Pagkatapos, dalawan sa tumutulong tubig. At sa panghuli, punasan ng malinis na tela ang mga kamay upang madali itong matuyo. Sige, palapakan natin ang mga ito. Mga bagsak at wow! Wow! Sige. Magandang grace. Bagsak. O, sige, bigay ko sa pangalawang pangkat. Maganda kung bakit. Yawan niya yung dati. Paano to? Pagsunod-sunod. Ito po ang ulat. Ito po ang ulat ng pangalawang pangkat. Paano to? Pagsunod-sunodin daw ang mga pangyayari ayon sa kwento. At ang nakasulat dito, ayon sa kwento, ang leon daga. Noong unang panahon, may isang leon na natutulog sa gubat sa ilalim ng malaking puno. May leon daw na natutulog sa gubat sa malaking puno, sa ilalim ng malaking puno. May isang daga na naglalaro at nagsimulang umakyat sa katawan ng leon. Umakyat ang daga sa katawan ng leon. Minsan may aksidenteng napadaan siya sa ilong. Sa ilong ng leon. Kaya ito nagising at hinawakan ng leon ng daga. At hinawakan ng leon ng daga. Natakot si daga dahil nalaman niyang galit si leon at maaari siya nitong patayin.
ngunit sabi ng daga, patawarin mo ako, mahal na hari. Ang sabi ng daga, hindi ko na uulitin magiging utang na loob ko sa iyo ito. At ang at sa ayon sa kwento, nahuli daw si daga nung pumunta siya sa ilong ng Leon, nagising si Leon. At ang maganda dito, naglalaro. Unang mangyari, naglalaro si daga sa ibabaw ng ilong ni Leon. Ito, number 1. At ang pangalawang nangyari, nagmakaawa si daga sa Leon dahil nahuli siya ni Leon. Dahil ng Leon. Nung nahuli ni daga si Leon, nung nahuli ni Leon si daga sa ilong, nagmakaawa si daga sa kay Leon, napakawalan siya at ito yung nangyari. At yung last, tinulungan. Ang sabi dito sa kwento, nakita ni daga si Leon na hinuli ng mga kaso at tinulungan ni daga si Leon na makawala. Ito yung pangwakas ng kwento. Sige, palakpakan natin ang pangalawang grupo, 5 bagsa at sabing magaling! Magaling! Bigay ko naman sa pangatlong palakpakan. Mag-aaral at magandang magaling binibining ko niyo at ito ang ulat na mga at meron akong basahin ng panuto. Basahin ng may clean kwento ng pamilya na nagawa ng mga clean pagsalaysay gamit ang babae na tanin. A story o story drama. Ang pamagat ng kwento, ang pamilya ni Girlie Rivera Panito. Okay? Sina Mang Leon at Alitalay ay nasasipag at mahal ng mga kuto. Meron silang 5 anak na nasasipag mag-aaral ng mga kuto. Ito ay sina Lelel, Sugar, Jim, Jam, at Boom. Mababait at masalurin ang kanilang mga anak, kaya naman palaging masaya ang kanilang pamilya. Tuwing walang pasok sa eskwela ay pupunta ang buong pamilya sa kanilang lutuin. Marami silang tanim ng mga prutas gaya ng mangga, mapupa, durian, santol at konsomes. Isang araw, nakita nila nasisira ang mga bunga ng kanilang mga punong mangga dahil sa mga insekto. Agad nilang lumang dyaryo ang mga bunga, madaling tapos ang kanilang gawain. Talagang napakasaya ng pamilya kung lahat ay nagtutulungan at nagmamahalan. Ayon sa aming kwento at itong unang sa tanungan, ang pamagat ng aming kwento ay ang pamilya ni Girlie Rivera. Pangalawa, sino ang mga tauhan sa kwento? Ang mga tauhan sa kwento, si Mang Leon, Aling Ella, at ang mga anak sa Lelel, Sugar Jim, at Jam, at Boom. Okay. Saan naganap ang kwento? Naganap ito sa kanilang pag-ibig. Pang-apat, ano ang nangyari sa kwento? Nasisira ang mga bunga ng kanilang mga puno mangga dahil sa mga insekto. Paano siya sinan? Uli, paano nabigyan ng solusyon sa klima sa kwento? Ang solusyon ay agad nilang binalot ng lumang laro ang mga bunga. At sayang sa tingin ito pang ulat ng aming grupo. Salamat. Yan, 5 bagsa at sabing wow! Wow! Magaling! Ngayon, napakagaling ng inyong mga kasagutan. Okay, pagmasdan na inyong mga kasagutan sa pisara. Sa unang pangkat, ano kaya ang ginamit? Ang ginamit dito, kung mapagsunod-sunod, ang mga pangyayari ay ang mga larawan. Sa pangalawa naman, anong ating ginamit? Patnubay na tanong. Sige, dito naman tayo sa pangatlo. Anong ginamit dito? Anong klaseng tanong? Patnubay na tanong o story drama. Okay, tingnan ang mga unang mga salita. Sino, ano, saan, paano. So ito ay binubuo na. Kung sa English ay WH question. Sa pamamagitan ng mga salita nito, ay inyong maintindihan kung ano ang mga pangyayari sa kwento. So ano nga ating ginagamit upang
Patnubay na tanong. Pangatlo ay gabay na tanong o story grammar. Diba? Ano nga? Ano to ang ating magigamit sa pagsunod-sunod sa mga pangyayari? Una ay ang Larawan. Pangalawa, Patnubay na tanong. Pangatlo, Gabay. gabay na tanong o story. Magaling! Palapakan nyo ang inyong mga sarili. Ang magaling at pinagpilihan ang ating aralin ngayon. Kumuha na buong papel at magkakaroon tayo ng balik-tayo. Okay. Tapos na ba mga bata? Tapos na ba mga bata? Apa na? Okay, magaling. Exchange your paper with your seatmate. Sige. Paano to? Basahin ang mga habang sa paggawa ng pulburon. Pilit na pilit ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa sagutan. Pero ako pa ng perfect? Wala pa ka ng mga sarili. Okay, para sa ating karagdagang gawain, sa takdang gawain, magbasa ng isang kwento pagkatapos isalaysay ang pagkasunod-sunod dito gamit ang gabay na tanong o story grammar. Sige. Tumayo ang lahat. Paalam mga bata. Paalam na po. Mami.